Hello, mga mamshi! Magandang umaga. Welcome sa panibaga ko na namang vlog. Isang umaga na naman ang napakaganda sa umaga pong ito. At ito nga magpe-prepare na nga po ako ng ulam para sa akin pong anak dahil malapit na po magtanghalian. So, i-ready ko na yung kanyang ulam. So, for today's naman po na aking menu na inihanda ay magluluto po ako ng tinolang manok. At wala po kaming papaya dito sa paligid kasi maliliit pa po ang bunga ng papaya namin, hindi pa pwedeng anihin. Ay dito na muna tayo sa dahon ng sili. So ito guys ang sili dito sa amin pong probinsya. Napakarami po ng bunga, di ba po? Ayan po. Ayan po ang siling Bicol. Ayan, sobrang anghang po niyan. Opo, sobrang dami po magbunga. At ayan po, kukuha po ako ng dahon para po ihalo ko sa tinola. Ayan, so ready na po. Meron na po akong dahon at nandito na rin po yung chicken na kinuha ko po sa aking pong kapitbahay dahil wala po akong sa nakikilagay lang po ako sa rep ng aking pong kapitbahay. At ito na nga po, sinimulan ko na nga pong gayat-gayatin ang dahon ng sili. Sineparate ko nga pala yung bunga ng sili guys kasi para po itabi ko ito at para naman kapag gumagawa ako ng sausawan ay meron po kaming mailalagay po sa sausawan po na toyo at kalamansi kasama ang sili. Kaya naman po hindi po masasayang ang bunga na yan. So hiniwalay ko po ang mga bunga at yung mga dahon. Yung mga dahon po ay ihahalo ko sa tinola at yun naman po mga sili itatabi ko lamang po para po sa aking sausawan. Kapag po kami gumagawa ng nag-uulam ng prito ay mahilig po kami sa sausawan na toyo na may kalamansi. Kahit po minsan pritong itlog lamang ay mas masarap po kapag may sausawan na toyo at kalamansi at may sili. At heto naman po, sinimulan ko na pong gayat-gayatin, hiwain ang luya, bawang at sibuyas. Kasi ang tinola po ay pinasasarap ng luya. Yan po ang gustong-gusto ko kapag ka nagluluto ng tinola. Dinadamihan ko talaga po ang luya dahil masarap po ang aroma nito kapag ka nasa tinola siya. At gusto ko po na kapag ginigisa ko ang luya ay talaga namang gisang lutong-luto po yung luya para po kinakain ko rin kasi po yan. Hindi ko po yan sinasayang kapag nasa gulay. Ayan, at sinimulan ko na nga pong maggisa. Nilagay ko na po ang mantika para ito ay painitin na at na makapagsimula na po akong maggisa. Ayan, habang hinihintay po na uminit ang mantika, pinrepare ko naman po yung aking manok. Ayan, at nung mainit na nga po ang mantika, ay nilagay ko na po ang luya. Ayan, at napakasarap nga sa amoy ng ginisang luya. Luya pa lamang talaga namang mapapasarap ka na. Ayan, at pagkatapos ko pong gisahin ang luya, ay sinunod ko na rin ang bawang at sibuyas. Ayan, gusto ko po sa luya, sa bawang at sibuyas ay yung lutong-luto. Kaya naman kapag ako po ay nagigisa, ay talaga pong niluluto ko ng mabuti yan. Opo. Yung hindi naman po sunog. Tamang-tama po ang pagkaluto. Kasi ako po ay mahilig din sa sibuyas at sa bawang at saka ng luya po. Yan po ay kinakain ko talaga. Kasi ang akin pong anak hindi pa siya masyadong mahilig sa gulay. Kaya ako po ang kumakain yan. At pagkatapos ko nga pong igisa ang bawang, sibuyas at luya, ay ito na nga po, isunod ko na nga po ang chicken para naman po sumiim ang lasa po ng pagkagisa po ng bawang at sibuyas. At heto na nga po ang aking anak. Dumating na po siya galing po ng eskwela at kunento nga po niya sa akin na nakuha ng araw po niya yung kanyang baunan. Kasi nung nakaraan po nawala po itong baunan. Pagdating niya nung kahapon po wala po yung siyang baunan. Ay tinatanong ko kung saan niya nailagay. Yung pala po naiwan po niya sa classroom at ibinigay naman po ng kanyang mabait na classmate. At mabuti na lamang po at napabalik po ang kanyang baunan ng tubig. At heto na nga po, prepare ko na rin po ang kanyang pagkain. Makakain na rin po siya agad at makabalik na rin po sa eskwela. At heto nga po, enjoy na enjoy po siya. Basta may sabaw ay talaga naman pong ganado kumain ng